Okay, alam niyo po, tayo po ay hindi ko alam kung ano mararamdaman ko mga taga Davao. Parang hindi ko po alam kung ano ang aking mararamdaman sa kanila, kung ano po ba ang yung alam niyo yung ano, yung parang hindi ko sila masisi kasi alam ko naman na merong silent martial law sa Davao. Diyan talaga merong silent martial law. Kahit yung mga ilan nating mga kakilala, kaibigan ng mga taga Davao, yan po ang sinasabi. At nakakalungkot po na ang Davao po ngayon ay nakakaranas po ng napakatinding pagbaha. Napakatindi po, as in sobrang tinding pagbaha na ang mga tao po sa Davao ay nangailangan pong mag-evacuate, mag-backwet dahil po sa napakatinding baha na nararanasan nila. Katulad po nito. Ayan, ang mga tao po ay dinala na po sa evacuation center. Bakit? Napakatindi po ng nararanasan nilang baha ngayon. Napakatindi. Talagang as in sobra-sobrang tindi po ng baha na kanilang nararanasan. At ito po hindi po ito gawa-gawang post. Hindi po ito gawa-gawang kwento. Hindi po ito gawa-gawang istorya. Ito po ay mismong post ng mga taga Davao. Ayan, no? Pinapakita nila kung gaano po kalaki ang baha sa Davao. O eto, katulad nito, mga debris, tinangay po ng baha. Syempre, ano makikita mo dyan? Basura. Ayan, no, rumaragasa yung baha na halos umabot na po sa tulay. Tapos ito, ayan, no. May nire-rescue na po yung mga tao dahil napakalalim po ng baha. Kung mapapansin po ninyo dito sa video, dito po sa isang lalaking to, nasa bewang niya na halos yung tubig. Di yung nandun po sa malayo, parang nasa balikat na halos yung tubig. Napaka napaka laki po ng baha sa lugar na ito. Ito po hindi po ito galing sa akin. Hindi po ito galing sa gobyerno. Hindi ito galing kay PBBM, hindi ito galing sa mga PBBM vloggers. Ito po ay post mismo ng taga Davao. Ayan, no, Davao Updates live. Taal Taal Bangkal. Ayan, no. Imagine niyo ganyan po katindi ang baha sa Davao ngayon. Tapos yung mayor nila nasaan? Nagpa-party. Nasa gimikan. 'Di ba? Ayun, no. Napeperwisyo po ang mga kababayan natin sa Davao dahil po sa tindi ng baha na kanilang nararanasan. Ito katulad nito, lalim na tong tubig na to, iniwanan na yung aso doon. Preemptive evacuation along Matina River. Mga residente along Matina River conduct preemptive evacuation. Ano yun? Ayaw na ninyo hulatan na matrap. Wag nyo nang hintayin na matrap mo kay ang mga rescuers na to na pa sa duha ka location ug daghan pang ipang rescue. Marami pa daw ire-rescue. Ibig sabihin, hindi lang doon sa Matina, hindi lang sa Bangkal. Ay, nako, ito yung nakakaawa naman. Diyos ko naman. Baste, ano ba naman to? Mga kababayan mo, dito na sa bubong nakalagay para lang makaiwas sa baha. Ayan, baste,
Yung mga kababayan mo, mga constituents mo, nasa taas ng bubong. High on their roof. Tapos ikaw, nasan ka? Baka high na high ka. Ha? No, grabe to. Ayan, oh. Ano ba to? Ay, may tao sa bubong, oh. Ito hindi natin to gawa-gawa. Ito tayo hindi tayo mahilig mag-fake news o mag-AI ng mga sitwasyon gumagawa sila mga pulburon video, gumagawa sila ng mga kung ano-anong paninira kaya PBBM. Ito, mismong taga Davao ang nagpapakita po ng sitwasyon nila. Imagine niyo to. Ano to, second floor na ba ng bahay yan? Imagine niyo po mga tao, umakyat na sa poste. Bubong tuktok ng bahay Diyos ko, day. Ay, ang lalim ng baha. Ito, kita niyo yung tao, naka parang life vest. Ano ba tawag doon? Yung pampalutang na. Grabe. Ay, oo nga, ang lalim ng baha. Ang bilis pa ng agos o ng current. Grabe na to. Grabe na yung nararanasan ng mga taga Davao. Yung basketball court yung goal, basketball goal. Nasa kalahati na. Lampas bewang. Imagine niyo yung lugar ng Davao na yan. Ay, nako. Ayan. Di ba? Andiyan yung mga rescue. Ano ba sinasabi dyan? Nakakaawa yung mga kababayan natin sa Davao kasi may nagbuhat ito, katutukan tubig Hindi mo na lang gibala niya. Mga nag-ano na to, mga nag-backwit na, mga ito, ang lakas. Gusto, ang lakas ng rumaragasa, Ano to? Talomo River along Barangay Tugbok proper. Code red na. Critical level at increasing pa siya. Ganun po katindi. Ang nararanasan po na baha. Diyos ko, ito grabe to. Ang tindi Kapag ikaw mahina-hina ang binti mo rito, tatangayin ka dyan. Ayan lakas ng ng agos. Tapos hindi mo man lang makikita hindi mo man lang makikita dito si Baste. No? Kawawa mga tao dito sa Davao. Alam niyo, naaawa ako sa mga taga Davao kasi ito, preemptive evacuation na naman along Talomo River. Naaawa po ako dito sa mga taga Davao kasi nga sila po ay parang parang wala silang nakukuha o natatanggap na pagmamahal at pag-alala. Sa kanilang mga kababayan, sa kanilang constituents. Ito, kita nyo, buti pa to si pangalan nito, si Secretary Vince Dizon. Pumunta siya doon sa nabalita na naglandslide na kalsada. Anong lugar to? Davao Bukidnon Road. Sitio Marahan, Barangay Marilog proper, Davao City. Yung pong nag-trending nung nakaraan, yung gumuho po yung lupa, nag-landslide, tapos yung mga bahay nadamay, tapos yung pong kalsada na yon ay hindi na madaanan.
Hindi ko alam kung saan kong channel to napanood eh. Ay, nako. Ang ano, no? Ang ano sa dibdib. Excuse me po. Ang ano lang, kumbaga parang maano sa atin na parang napakasama ng ating nakikita dito sa Davao na grabing baha. Tapos ang ating butihing mayor ng Davao City ay nagpa-party. Nagpa-party po at ayan no. Nagpa-party po at nagpapasarap sa buhay. Ang ating mayor diyan sa Davao City. Ito yun, no? Dito ko to nakita kay Jesus Palsis. Ito, puntahan natin yung post na kung saan ay pinakita po ni Jesus Palsis na etong si Baste Duterte ay nasa ano po, nasa party. Ito. Ayan no, si Baste. Ayan. Ito po si Baste habang binabayo ng baha ang Davao City. Nagpapasarap sa buhay. At ito po hindi po ano to, hindi po ito chismis, hindi rin po ito AI kasi po ito po nga nag-post po na video na ito ay isang model daw po. Hindi lang natin alam kung saan ito model pero makikita po dito si Baste na nasa isang party. Okay. Ayun. Ayun. Ito po. Ito dito. Ito. Yan si Baste. Nasa Ibiza si Baste at nagpa-party po. Di ba? Intindi, no? Mayor ng Davao nasa party habang ang Davao City po ito ang nararanasan. Walang problema sa atin. Walang problema po sa atin kung maging gustuhin ito ng mga DDS pa din ang mga Duterte. Wala pong problema. Kaya lang, 'di ba, pagtiisan niyo po yung mga mararanasan yung mga ganitong pangyayari. Kasi alam nyo, sa amin, sa Bulacan, makaranas man kami ng baha doon, yun talagang sobrang tindi na ng ulan doon sa Santa Maria, Bulacan. Ondoy, yan, mga naranasan namin, inabot yung bahay namin. Pero kung mga simpleng mga baha-bahala, ulan lang, bagyo, hindi inaabot yung bahay namin sa Santa Maria, Bulacan. Pero eto, bukod sa mataas na yung tubig, rumaragasa. Yun po ang dito, rumaragasa ang baha, which is napakadelikado. Kaya ang mga kababayan natin sa Davao City po, umaakyat sa bubong. Ayan o, andito sila. Ayan o, may tao sa bubong dahil nga po napakadelikado ng sitwasyon nila diyan. Ngayon, yung pong binaha na bangkal sa Davao City, hinanap ko kasi syempre alam natin noong kapanahunan ni Digong, meron pong 51 billion akong naaalala na ibinigay po ni Digong kay Baste Duterte, ay kay Pulong Duterte, kay Pulong Duterte sa loob ng 3 taon. 51 billion budget para po sa flood control itong pera na ito. Ngayon, syempre, kapag nakakita tayo ng baha sa Davao City na ganyan katindi, ang maaalala natin, yung 51 billion. Saan na napunta yung 51 billion na ibinigay ni Digong kay Pulong Duterte? Diba? Ngayon, bigla lang pumasok sa isip ko, bangkal.
Davao City. O hanapin nga natin kako kung saan itong ano tawag dito, kung saan ito congressional district matatagpuan. Ayan po ang aking nakita. Congressional district, first district po, yung Bangkal. Sinearch ko, Bangkal, Davao City Congressman. Ito po lumabas Bangkal is located in the 1st Congressional District of Davao City, which is represented by Paulo Pulong Duterte. So, saan napunta 51 billion? Bakit nararanasan ito ng mga taga Davao? Ang congressman doon, si Pulong Duterte. Saan po napunta itong 51 billion? At ganito po katindi ang baha na nararanasan po ng ating mga kababayan sa Davao. So, kung ano po yung nangyayari sa Luzon, na baha, at pagkakalubog sa baha ng ating mga kababayan dito sa Luzon, dito sa kinaroroonan ko ngayon, Luzon, ganun din ang nararanasan nila sa Davao. Bakit? Kasi nga po, in the span of 6 years, 6 na taon, wala pong flood control projects na natapos na maayos. Sa loob ng 6 na taon ni Digong, lahat ng flood control, kung hindi substandard, kung hindi ghost project, kung hindi po ninakaw ang pondo, talagang hindi po ginawa. So yung nangyayari dito sa Bulacan, sa Cavite, at sa iba pang karatig lugar, kaya pala kada ulan noong panahon na bago pa lang na presidente si PBBM, lagi nang may baha. Maalala ninyo yung Araneta Avenue ba yun? Araneta Araneta Avenue nga yata yun. Basta umulan yan, grabe baha dyan, lampas tao. Pero may mga flood control projects diyan na pinagawa si Digong. Ngayong panahon ni PBBM, pinasaayos niyan. Pinaayos ni PBBM yung dito po sa sa Araneta Avenue. Alam niyo, ilang minuto lang wala na yung tubig. Pag umulan ng malakas, parang ma-overwhelm pa rin naman yung Araneta Avenue. Pero hindi katulad noong panahon ni Digong at nung bagong upo pa lang si PBBM, halos 2 araw bago mawala yung baha. Ngayon, ang ginawa ni PBBM, pinatignan niya, pinacheck niya, bakit gantong binabaha to? Bakit ganto katindi baha dito sa Araneta Avenue na ito? Yun pala yung mga flood control project na ginawa doon sa Araneta Avenue, palpak. Panahon ni Digong, palpak. Pinaayos ni PBBM. Ngayon, kahit may bagyo, kahit may baha, makita niyo po yung Araneta Avenue, ang bilis mawala. Sandali lang, wala na yung tubig. Hindi katulad noon, tumatagal ng 1 araw, 2 araw. Kasi gawang Duterte Kaya po kawawa po ang ating mga kababayan sa Davao City. Dahil maaaring yung ginawa nila sa Davao, na ginawa nila sa Luzon, eto na po ang resulta. Ipinapakita na po ng kalikasan ang ginawang pagnanakaw ng mga Duterte doon po sa Davao City. Eto na po, mismong kalikasan na po ang nag-e-expose sa ating ibinoto noon na presidente na si Digong noong 2016. Kasi sabi kasi ni Digong, di ba, ipagtatanggol niya tayo, siya ang pag-asa.
change is coming. Tandang-tanda ko yan. Sabi ng mga nangangampanya noon kay Digong, para kay Digong, change is coming nung 2016. Totoo naman, change is coming. Bakit? Yung mga matitinong proyekto nung panahon ni Noynoy Aquino, binaboy ni Digong. Kaya change is coming. From being maayos na mga proyekto, gagawing ghost project, gagawing substandard. Nakita niyo yung pinuntahan sa Kalumpit, Bulacan ni PBBM? Oo, ni PBBM. Hinawakan ni PBBM yung yung parang barrier o ano tawag doon, yung flood barrier. Hinawakan na gano'n, no? Sipak agad. Tapos yung bakal, ganito lang kalaki, kasing laki lang ng straw. Talagang hawak ni PBBM, ginanon, no? Basag yung tinutuntungan nila. So, ibig sabihin po, napakatagal na po tayong tinatarantado ng mga Duterte. Simula nung naging presidente si Digong, tinarantado na tayo. Hanggang ngayon, sa kanyang mga anak, tinatarantado po tayo. Kaya alam niyo, hindi ko alam kung ano maramdaman ko dito sa ating mga kababayan sa Davao City. Nakakaawa, oo. Pero sabi ko nga, ibinoboto nila eh. Eto, wala na pong wala na po itong solusyon. Sa totoo lang, wala na po itong solusyon. Hanggat Duterte po ang nakaupo sa Davao City, wala po itong solusyon. At isa pa, ito po matindi. Habang binoboto nila ang Davao City, lagi nilang kada iboboto nila ang mga Duterte sa Davao City, pag lagi nila ibinoboto yan, laging ganito ang kanilang mararanasan. Gantong baha. At ito pa. Di ba sabi ko nga sa inyo, wala na tong solusyon. Bakit? Kasi ang mga taga Davao City po, na-endure na nila to. Nahirati na sila dito. Kaya kanila po itong pagtitiisan. Kanila po itong kumbaga, okay lang yan. Basta Duterte mayor natin. Okay lang yan. Bahalang yan. Duterte mayor natin. Wala pong problema sa akin. Kaya nga po sabi ko, wala nang solusyon to. Bakit? Kasi nga hanggang sa apo ni Kitty Duterte, hanggang sa apo ni Sara Duterte, apo ni Baste Duterte at apo ni Pulong Duterte. Yan po ang mga mamumuno sa Davao City. Pwera na lang kung meron pong Duterte na hindi kurakot. Pwera na lang kung meron Duterte na hindi tutulad sa kanilang Tatay Digong. Diba? Wala eh. Ginusto nila to eh, diba? Yung ganyang katinding baha. Grabe, no? Biruin mo, yung mga tao nasa bubong na. Hindi to AI Post po yan sa FB ng Davao Updates. Etong Davao Updates, ayan no, 648,000 followers at 192 million ang kanyang real views. Abay, syempre, kasama na dyan yung sumakay ng bus, si Pulong. Kita nyo, sila naman nag-post niyan eh, mga baha-baha na yan sa Tugbok proper. So, ibig sabihin, yung 51 billion, walang pinatunguhan. Walang pinapuntahan. Wala pong nangyari doon sa 51 billion dahil nga po, kada po magkaroon lang ng ganitong monsoon rain, ganito na po ang mangyayari. Ganito na po mararanasan ng Davao, baha. Pero syempre, alam naman natin, malalaki naman ng mga taga Davao na bumoboto kay
Baste, sa mga Duterte, matatanda na kayo, alam nyo na tama't mali. Kung kaya nyong pagtiisan to habang buhay kayong ganito, walang problema sa akin. Iboto nyo ng iboto si Baste. Pero kami po, di ba? Kaming mga nandito sa Luzon, kaming mga hindi naman mga taga Davao City, o hindi kami taga Davao City, pero nakakaramdam po kami ng pag-alala at awa sa inyo. Dahil ito po, hindi nyo ito dapat nararanasan. Dahil nabigyan po kayo ng 51 billion pesos. 51 billion pesos po ang naibigay sa inyo. Kaya hindi nyo po deserve na magkaroon ng ganito kalakas na baha. Sana po maintindihan nyo yung nararamdaman namin hindi taga Davao. Ngayon, heto na, punta na tayo dito sa mansion ni Mima. Alam nyo,